Oops! Ngiti ka naman dyan! Magandang simulan mo ang araw ng nakasmile at tumutok na sa aming programa para bumuhos ng #PositiveVibes. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang tibok dito sa iHeartPH. Sa pagpapatuloy ng ating Build It Right series, presko at maaliwalas na tahanan, posibleng ma-achieve yan. Hatid ng ating guest celebrity host May Bautista at social media personality Architect Ed. Dahil sa banta ng climate change, napakahalagang usapin ngayon ang sustainability. Pero alam nyo ba na maging sa pagbuo ng ating mga bahay, maaari din tayong gumamit ng sustainability practices para maka-adapt ito sa ating pabago-bagong klima? Aro, Diyos ko! Abay, ang init! Grabe na talaga yung init ngayon, Diyos ko, Lord! Abay, naliligo na ako sa sarili kong pawis. Sige! Silaban mo! Silaban mo pa! Aba, puti lang, baka kapag paprito na ako ng itlog sa noo ko, ha? Kapane! Bakit naman kasi napakaliit ng bintana dito sa bahay? Aba, todo paypay na ako May electric fan, naka-on pa yung aircon. Pero napakainit pa rin. Yung bill ko sa kuryente, ang laki na. Aba, stress na si Madir. Ano ba ang ginawa kong mali sa bahay na to? Ano? I feel you, May. Nakakahagard nga talaga ang ganyang sitwasyon. But don't you worry dahil may makakasama tayong eksperto ngayong araw to give valuable tips on how to make our homes more sustainable para less hassle and to make our dream home more comfortable. Walang iba kundi si Architect Ed Ramos. Nagsisimula ito sa pagpaplano pa lang. Mula sa gagamiting materyales, mula sa kung saan ihaharap yung bahay mo para ma-capture natin yung pinaka-effective na location ng bahay sa site kung saan mas ma-enjoy niya yung mas maraming liwanag galing sa araw. Kung sa pagpaplano pa lang ay sustainable na yung ating bahay, iniisip na kagad natin kung paano tayo makakatipid. Habang nakakatipid tayo sa energy, ibig sabihin, mas makakatipid tayo sa kuryente. So, mas maliit yung consumption natin ng tinatawag na carbon footprint. Sustainable housing is all about creating healthy and comfortable living environments. At alam nyo ba na dati nang ginagawa ng mga Pilipino ang sustainable housing practices? Dahil yan sa mga natural resources na mayroon sa ating kapaligiran. Sa paggamit po kasi ng mga materyales na cost-efficient at yung mga materyales na sustainable na rin, kagaya ng mga organic materials o yung mga materials na hindi kinakailangan ang masyadong malaking production cost. Marami tayong natural resources na pwedeng i-maximize yung gamit. Unang-una, bamboo. Maraming bamboo dito sa Pilipinas. Ang totoo, yung bamboo, meron ka lang 5 years, ang dami mo nang mapoproduce na material. Vernacular architecture ang tawag sa pagdisenyo ng mga estruktura with the nature and climate in mind, gamit ang mga tradisyonal na materyales at lokal na kultura ng isang komunidad. Ang mga karaniwang halimbawa nito ay ang bahay kubo at bahay na bato nating mga Pilipino. Wow! Ang sarap namang manirahan dito sa bahay kubo. Maliwalas, maliwanag, presko. I look vibrant, young, tantamount, beautiful, energetic. Ganito dapat ang buhay at bahay. O, diba? Chill-chill lang, chill-chill lang. Dali lang, bago ako maidlip ha. Architect Ed, are you there? Bakit nga ba nasabing sustainable housing ang bahay kubo? Bahay kubo! Ang bahay kubo, number 1 pa lang yung materials niya. Bamboo, kahoy, thatch, o kaya yung kogon ginagamit nila sa roofing. Ito yung mga sustainable na mga building materials. Yung bahay kubo ay dinesign based sa pangangailangan ng titira doon na Pilipino. Kubo, cube siya, wala siyang masyadong partition. Kaya maganda yung circulation ng hangin dun sa loob. Kaya hindi nila kailangan ng kuryente noong araw kasi malamig yung bahay kubo na tinitirhan nila.
Sunod na vernacular architecture na karaniwang ginagamit ng Pilipinas ay ang bahay na bato. Magandang umaga, mga Ginoo at binibini. Tuloy po kayo sa aking munti ngunit sosyale na tahanan. Aboy, dahil nakakaangat na ako sa buhay, bago na at bato ang materyales na ginagamit sa pagpapatayo ng aking bagong bahay. Sariwa rin at presko sa pakiramdam ang dulot ng aking tahanan. Kaya naman ang tanong, Ginoong Edelito, are you there? Ano ba ang mayroon sa isang bahay na bato? Ang bahay na bato, parang ito yung bahay kubo na mas pinasosyal. Yung mga mas mayayamang Pilipino, nakakabili sila ng mas mamahaling mga materyales ng araw. Nakakapagtayo sila ng mga bahay na gawa sa bato. Ganun pa rin yung konsepto, nakaangat yung living space. Sa ilalim ay may maluwag na sala. Ang mga kwarto ay hindi rin masyadong sarado. Mapapansin nyo, may mga bentanilya pa rin siya. Meron pa rin siyang mga space kung saan papasok yung hangin sa kisame tsaka doon sa bandang ibaba ng dingding nila. At ganun pa rin, yung mga bintana nila talagang nabubuksan. Talaga namang nakakabilib ang pagiging resourceful at ingenuity nating mga Pilipino. Gamit lamang ang mga tradisyonal na materyales, ay nakabuo ng mga tahanang sustainable at komportable pang tirahan. Sino ba naman na may ayaw ng ganitong tahanan? Nakakatipid ka na sa kuryente, nakakatulong ka pa sa environment. Di ba, May? Pero napakainit pa rin. Matapos mag-stroll down in history kasama si Binibining May at Architect Ed, atin naman pag-usapan ang modern Filipino homes at paano nila nagagamit ang sustainable principles and practices ng mga vernacular architecture. Maaring isipin nga natin na hindi nga bagay yung bahay kubo sa modern day. Pero kung yung concept ng bahay kubo, yung open plan, yung cross ventilation, yung paggamit ng mga material na sustainable, kung gagamitin natin yan sa mga modernong building, magiging modern bahay kubo yung mga structure natin. Cozy, spacious, and most importantly, mahangin at maliwanag. Talaga namang wala nang hahanapin pa sa isang bahay ang nakilala naming si May Pearl Bade. Ang pinaka nagustuhan ko talagang feature ng bahay, the first time I saw the model unit, is kung gaano kadami yung bintana. I love gaano ka-open yung feeling ng bahay. Kaya ito yung napagdesisyonan kong bilhin as my first home. Importante talaga yung airflow for me sa isang bahay. First of all, kasi it regulates the temperature sa loob ng bahay. Second, kasi it prevents molds. Importante na may airflow para hindi nagbe-build up yung mga mold at mga bacteria sa loob ng bahay. Gaya ni May, naging priority rin ni Benji Cunanan ang comfortability ng kanyang bahay. Kaya naman siniguro niyang may enough light and airflow rin na papasok sa kanyang tahanan. Dito sa bahay namin, kasi maraming kasing mga windows, no? Tsaka, bali, ang hangin tagusan. Yun ang isa sa nagustuhan ko dito sa bahay namin. Dahil kung mapapansin mo, marami kami mga windows talaga tagusan pag pumasok dito. Bali, kung maka-inhale ka talaga ng fresh air, malaking tulong kasi hindi nanginikip yung dibdib mo, diba? Kumbaga, lagi kang makakalanghap ng sarili mong hangin. Talagang malaking tulong sa amin. Nakatitipid talaga sa kuryente, lalo na sa paggamit ng aircon at electric fan kung natural na malamig at presko ang isang bahay. At para mas lalo maging sustainable ang bahay ni May at Benji, nag-transition na rin sila sa paggamit ng sustainable energy source gaya ng solar energy. Actually, isa pa yun sa mga pinaka-nagustuhan ko sa bahay na to, kung gaano siya kaaliwalas. Hindi ako nagbubukas ng ilaw sa umaga up until 5 p.m. na or 6 kung kailan talaga bumaba na yung araw. Yung tungkol naman sa solar energy, definitely bumaba ng
at least 75 to 80% yung binabayaran kong kuryente. So sa gabi na lang talaga yung binabayaran kong electric bills. Yung solar panel kasi, zero footprint yan, zero emission. Mas malaki yung natitipid namin sa kuryente, no? Kasi minsan meron pa kaming naging bill, zero bill pa kami talaga. Bukod sa sustainable, nakatutulong din ang paggamit ng solar energy hindi lang sa environment, pati na rin sa savings ng ating bahay. Mas konti yung gagamitin nating artificial power o kaya kuryente. Kaya mas makakatipid tayo, ay mas maganda yon sa long-term structure ng bahay natin. Wow! Sana all na lang talaga sa mga nakita nating modern Filipino homes. Pero Architect Ed, are you there? Okay po. Ano po bang maipapayo ninyo sa ating mga viewers na gustong magpatayo ng isang sustainable home? Kung magagawa naman nating kumonsulta sa isang professional, sa isang arkitekto, malaking bagay yun. No? Pangalawa, kung yung mga katangian ng bahay kubo ang gusto nating ilagay doon sa bahay natin, which is mapresko, maliwanag. Kung magagawa natin na open plan, o ibig sabihin hindi masyadong maraming mga partition para maganda yung pasok at labas ng hangin sa loob ng bahay natin. Muli, lifetime investment ang isang bahay. A good smile can give you a good and positive energy. Kaya always wear your best smile. Kulang ang 24 oras para sa mga super nanay na nakatutok hindi lang sa pag-aalaga ng mga anak, kundi pati sa paghahanap buhay. Sa dami ng responsibilidad, paano na lang kung ang bawat kilos nila apektado dahil sa pananakit ng ngipin? Isa ito sa mga kinatatakutan ng mother of 3 na si Abigail nung unang beses pa lang siyang maka-experience ng gum bleeding. Actually, una ko siyang napansin when I started wearing braces. So every time na nagtutoothbrush ako, kahit na mild lang, nanonotice ko na meron talagang gum bleeding. Sometimes may fear ako of really brushing my teeth parang 3 times a day. Kasi alam ko na magbe-bleed na naman siya after. Hanggang sa mauwi na nga ito sa pananakit ng ngipin at nakaapekto na ng matindi sa kanyang mga ginagawa. Medyo takot kasi ako sa dugo. So, it's a burden at the same time. It disrupts my work kasi minsan may tingling pain akong nafe-feel ng biglaan na kahit naman, alam mo, usual activity lang, hindi naman heavy yung activity na ginagawa ko. At the same time, worried ako na ano kayang meron, baka merong reason behind pa bakit nagbe-bleed yung gums ko. Ayon sa isang oral health professional, kahit regular ang ating pagsisipilyo, hindi pa rin sapat kung hindi ito nagagawa ng maayos. Ang karaniwang sanhi ng mga problema sa gums or gum problem ay unang-una yung poor oral hygiene. Dahil dito nagkakaroon sila ng calcular deposits or tartar, and kapag napabayaan, nagkakaroon ng periodontitis. Ang periodontitis ay isang malalang impeksyon sa gilagid na sumisira sa mga tissue at butong sumusuporta sa ngipin na maaaring magdulot ng pagkasira at pagkakalas nito. At kapag po meron na pong pananakit at meron na pong mga inflammation, may hirapan na po tayong umuya ng mga pagkain. Ito po ay magdudulot ng problem sa ating gut or intestines na later on magdudulot po ng oral health and overall health problem sa ating katawan. Ang ginagawa po namin, oral prophylaxis. Ito po yung paglilinis ng mga ngipin at gilagid ng pasyente para matanggal po natin yung mga tartar or calcular deposits. Kung mas malalim pa po ang mga tartar ng pasyente, minsan po kinakailangan namin ng tinatawag na teeth scaling para po mas malinis pa po namin hanggang sa periodontal area ng ating pong mga ngipin. Kaya bukod sa regular na pagpapatingin at pagpapalinis ng ngipin, importante rin daw na gumamit ng mga produktong may mga sangkap na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na gilagid at ngipin.
Mahalagang-mahalaga po na ang toothpaste ay meron po siyang allantoin, meron po siyang triclean, at the same time meron po siyang vitamin E. Ang allantoin ay may anti-inflammatory property at nare-repair po nito ang gum tissues na meron pong mga problema. Ang triclosan, ayon sa mga pag-aaral, ay nakaka-reduce by 22% ng formation ng calcular deposits or tartar. Ang vitamin E ay nakakatulong para ma-moisturize ang ating pong gilagid, para maiwasan po nito na ito ay maging dry. Importante rin daw na ang oral products na ginagamit ay may maximum fluoride protection para makatulong sa pag-iwas sa gum problems sa pamamagitan ng pagkakaroon ng healthy at balanced oral condition. Ang fluoride ay isang mineral na matatagpuan natin sa pagkain at sa mga toothpaste at the same time sa tubig, na siyang tumutulong para po mapagtibay natin yung outer covering ng ngipin na tinatawag po nating enamel. Ang fluoride ay mahalaga para nang sa ganun ay maiwasan natin ang tooth decay. Kasi po yung tooth decay ang siyang sumisira ng ngipin na siyang nagdudulot later on ng pagkabungi o pagkabunot ng ngipin. Ang ingredients na ito, present sa isang Filipino toothpaste brand na subok na ng marami at pinagkakatiwalaan hindi lang dahil sa mga produktong mataas ang kalidad, kundi kinikilala rin sa industriya dahil sa kanilang mga inisyatibo para sa iba't ibang sektor at komunidad. Happy ako that I've found Gumtech. It's been more than a year that I've been using it after removing my braces. I also did my own research on what products to use and what are the pros and cons of using it or the benefits of using it. And ito talaga, nakatulong talaga siya sa akin. With consistent use, I really noticed talaga na wala na yung gum bleeding. So ngayon, I'm very confident na hindi na ako mai-interrupt when I'm working kasi wala na yung tingling feeling, wala na yung pain na bigla akong nafe-feel every time na meron akong gagawin for my kids or for my husband, especially when I'm shooting content. Kaya para sa mga super nanay at iba pang laging abala sa buhay, walang puwang ang mga problema sa ngipin at gums at hindi kailangan mamili kung trabaho o kalusugan dahil kaya namang parehong gawin sa tulong ng mga produktong maaasahan at subok na. A celebration of two cultures, brought together by a common love for food. When stars align, it's our concept of bringing Hong Kong food to everyone in the Philippines. I think food is an element that binds people together. People love food, people travel for food. And showcasing the best of Filipino and Hong Kong cuisine are two of the best culinary masters that Asia has to offer. Chef Margarita. She's well known, very popular in Philippines. She likes to put a lot of Philippines touches into each of her dishes, which is amazing. For Chef Vicky, I don't think I need to say more because he has a 1-star Michelin restaurant called Via. He has a wing restaurant which is number 5 in World's Best 50 restaurant. We've brought them together and we really wanted to showcase the best. So how has your experience in Hong Kong influenced tonight's menu? Well, it's very easy to draw from my best dining experiences there, whether it's simple food or tasting menus, experiences, trying out all the other chefs that are in the city. But most especially, I think my experiences at Chef Vicky's restaurants are probably the deepest and the ones that I appreciate the most. How about you, Chef Vicky? How has the Philippine cuisine also influenced your menu tonight? Like I said, wherever we cook, we always try to bring an element of Chinese history, philosophy, cooking style to local ingredient. In this case, the Filipino ingredients. And that's what cooking is all about. I like to say anyway that there's no rules and boundaries of how you should cook. And I feel like this is something that we've done tonight as well. But if you're still craving for more flavorful choices and cuisine, better plan ahead in the coming month for the Hong Kong Wine and Dine Festival. At the end of October, we have the Hong Kong Wine and Dine Festival. It's a 1-week-long festival from the 23rd to the 27th of October at the Central Harbour Front area. And this is really where we showcase wines, spirits, and food from all over the world. But if that's not enough, make sure to extend your stay in Hong Kong come November.
for a month-long celebration of culinary delights around the city. In the month of November, there's also a Taste Around Town, which is like an extension of the Wine and Dine Festival, where we work with all the different restaurants and bars throughout the whole of Hong Kong, and we offer deals as well as a curated menu, and this is really available for all the tourists and all the locals for them to enjoy the different cuisines within Hong Kong itself. It truly is an exciting time to visit Hong Kong. So, why not book a trip to treat yourself to a truly gastronomic experience? Hop over to the website to find out more. Nag-worry ka ba sa iyong overall health at wellness? Bakit hindi ka magpa-check up kay Dr. Joel Lopez para mabigyan ka ng personalized treatment? Lagi tayong sinasabihan, prevention is better than cure. Pero ngayong maraming bagong sakit ang nagsusulputan at maraming stress na nakakahina ng katawan, how can we confidently age in a healthy way? Ang isang paraan dyan ang regenerative at holistic wellness services na ino-offer sa clinic na ito. There's a saying that says, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So a lot of people, they save money only to spend it during the last few years of their lives when they're hospitalized. So it's better to invest your money in your health so that you don't have to end up in the hospital when you're older. Ilan sa mga services nila ang hormone and nutritional therapies, IV nutritional drips, hyperbaric oxygen therapy, infrared sauna, at iba pang holistic at regenerative medicine therapies. Nakakatulong ang mga ito sa overall wellness ng katawan, pag-repair ng tissues, detoxification, at immune support. Ayon sa world-renowned holistic and integrative medical doctor na si Dr. Joel Lopez, kailangan buo ang pagtingin sa katawan para mahuli kung ano ang underlying cause ng anumang sakit. At dahil every body is different, lahat ng kanilang treatment plans personalized sa bawat pasyente. Let's say a person has high blood pressure, then another one has a high blood pressure too. But yung treatment sa kanila may differ depending on the underlying causes. Kaya ang treatments namin are more tailor-fit rather than dekahon. Isa raw kasi sa dahilan kaya pabalik-balik ang sakit ay dahil hindi nagagamot ang tamang underlying cause na nagdudulot ng sakit na yon. For instance, a person who has hypertension may be given antihypertensive medications, but you're not really treating the underlying cause. That's why when you stop these medications, babalik na naman yung symptoms. Isa na dyan yung kakulangan sa magnesium or potassium. So pag kinorek mo to, bababa yung blood pressure. Pag stress naman ang dahilan ng hypertension, treat the stress. So when the stress gets better, then your blood pressure goes down. Same thing with heavy metal toxicity. Pag mataas yung lead or mercury, pag inalis mo yan sa katawan through a process called chelation therapy or through infrared sauna, bababa din yung blood pressure. So it's really important to treat the underlying cause or causes of illness so you don't have to take maintenance medications indefinitely. Isa raw sa kanilang most requested treatment, hormone replacement therapy, na tumutulong ibalik ang sigla ng katawan through balancing our hormones. People are experiencing hormonal imbalances due to problems in our environment. As we age, our hormones begin to decline, and what we want to do is to optimize your hormone levels. Because once your hormones begin to decline, that's when signs and symptoms of aging begin to appear. Testosterone is not only important for sexual health in men, it's also important for bone health, mental health, cardiovascular health, practically everything, because we have testosterone receptors all over the body. Malawak ang sakop ng regenerative medicine sa pagbalanse ng ating katawan. And the way to age healthily and confidently is by committing to a holistic personal care. You could do a lot of things to help regenerate the body, beginning with things as simple as your diet. Kaya importante talaga to maintain our bodies by giving it the proper fuel, and that's available through our food. Also, there's hydration, getting enough sleep, rest, exercise, sunlight, and having a good social interaction with your friends or family. Makakatulong ito para ma-refresh ang ating immune system, lalo na ngayong maraming infections ang bagong lumalabas. Pag tumatanda tayo, nagde-degenerate ang katawan.
So, ibig sabihin, pumapangit yung function or form natin. So, what we need to do is regenerate the body. We want to make sure that everything is balanced. If there's anything deficient in the body, we correct it. If there are things that we don't need, like toxins, for instance, we gotta get rid of it. Sa tulong ng holistic and regenerative treatments at tamang pag-aalaga sa ating katawan, lahat tayo pwede nang ma-unlock ang secret to aging with confidence. So, ang katawan natin ay parang garden. Kailangang pangalagaan yung garden, otherwise matutuyot yung mga halaman. So, ganun din yung katawan natin. Kung hindi natin pangalagaan ito, magkakasakit tayo. And just like that, 30 minuto na naman ang lumipas. Nag-enjoy ba kayo sa aming episode ngayon? I-like mo na rin ang aming social media accounts for more of our stories. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok dito sa iHeart PH.